Hi everyone! Scripted pala ang video ni Norman Inidoro kung saan ay tumutulong siya sa estudyante dahil ang babae na naka-uniform ay nagsuot lamang pala para magmukhang estudyante. Sa video na ito ay panoorin natin ang kasinungalingan ni Norman Inidoro kung saan ay kunwaring nagbigay siya ng pera sa isang estudyante pero scripted pala ito. Panoorin natin ang video na ito. Simulan natin ang video na ito sa post ng isang sikat na vlogger kung saan ay sinasabi niya na ginagamit ni Norman Inidoro ang mga estudyante bilang YouTube content at ine-exploit ang kanilang kahirapan para sa views at scam. Sinabi ng babaeng ito kay Norman Inidoro kung saan siya nag-aaral, pero pansinin niyo po na sobrang laki ng uniform ng babae. Estudyante ka ng anong university? Ano? University. Pansinin niyo po ang babaeng ito na nakasuot lamang ng long sleeve. Tinakin niya ang long sleeve para hindi mapansin na mali ang kanyang suot na pang-itaas na damit. Ito po yung totoong uniform ng university na tinutukoy ng babae. Mapapansin niyo po na hindi nakatakin at merong cut sa bandang baba ng long sleeve. Ibig sabihin ay nagpapanggap lang ang babaeng ito at hindi talaga siya estudyante. Kung mapapansin nyo din po, ay parang matanda na ang babaeng ito na hindi mukhang estudyante. Dito nakita ni Food Genius na may asawa na pala ang babaeng ito. Nag-lock ng profile ang babaeng ito sa pag-asang hindi mahanap kung sino talaga siya. Pero nakalimutan niya, ang header ng Facebook account niya nakita na may dalawang malaking anak na pala ang babaeng ito. Ibig sabihin ay nagpapanggap lang ng estudyante ang babaeng ito at malamang sa malamang ay scripted ito ni Norman Inidoro. Nakita din ng netizen na noong 2016 pala talaga estudyante ang babaeng ito. Pero 2016 pa pala iyon. So ibig sabihin ba nito 10 years na siya nag-aaral? Ano yan, masteral? Hulaan ko ang sasabihin ni Norman Inidoro na hindi niya kilala ang babaeng ito at nilapitan lamang siya ng babae. Isa pa ay ang lakas ng loob ng babaeng ito na magbigay ng Bible verse sa kanyang profile account pero pumayag nga siya magpanggap para sa halagang 3,000 at kasikatan ni Norman Inidoro. Nakalimutan ko ding sabihin kanina na pati yung size ng uniform ng babaeng ito ay hindi tugma sa kanyang katawan. Kung mapapansin nyo po, ay sobrang laki ng long sleeve ng babaeng ito na parang sa isang matabang babae. At pati yung kanyang palda ay mukhang hindi rin sa kanya na parang sa isang malaking babae. Hindi lamang po yan, dahil ang sapatos na gamit ng babaeng ito ay mapapansing sobrang laki na parang hindi sukat sa kanyang paa. Isa itong patunay na gawa-gawa lamang ni Norman Inidoro ang tulong sa estudyante para kunwaring matulungin siya. Nananawagan po ako sa school na binanggit ng babaeng ito dahil ginagamit po ang inyong eskwelahan sa kalokohan ni Norman Inidoro. Base sa impormasyong lumabas ay talaga naman palang naging estudyante ang babaeng ito. Pero noong 2016 pa pala yun. Marahil ay dahil sa pera na ibibigay ni Norman Inidoro ay natukso ang babae sa pag-aakalang hindi siya mabibisto. Ang gagawin po kasi dito ni Norman Inidoro ay ipagmamalaki sa mga OFW na tutulong siya sa estudyante. Sasabihin niya na libo-libong estudyante ang kanya natulungan tulad nung kanyang bigas na buong Pilipinas daw ang napakain ni Norman Inidoro. Kaya hahanga ang mga OFW at magpapalipad kay Norman Inidoro. Mabuti po kasi ang kalooban ng mga OFW at dahil sa inaakala nila na Marcos si Norman Inidoro ay daang-daang dolyar ang kanilang ipapalipad kay Norman Inidoro. Ipinagmalaki naman ni Norman Inidoro ang kanyang basurang award at isa daw siyang philanthropist. Eto, nung inawardan ako ng dakilang lahi. As most outstanding Filipino philanthropist. Gawad Pilipino, ayan. Baka sabihin nyo, Gawad Pilipino yan. Most outstanding Filipino of the
Most Outstanding Filipino Philanthropist. Oh, yan. Dalawa in-award ko dyan. At Ambassador ng Gawad Pilipino. So, ikaw, makagago, wala ka nito. Oo. Hindi ka po pwede magkaroon ng ganito. Oo. Kasi nga, ano ka, weak Bengali. Dito ay ipinakita ni Norman Enidoro ang kanyang pag-graduate ng doctorate kuno at malalaking tao daw ang gumraduate noong araw na yon. Our next award I'd like to call is Dr. Francis Leo Antonio Marcos. He has been awarded the most inspiring Filipino philanthropist, a pandemic hero during the pandemic. To receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. Congratulations once again. 47 kami binigyan ng honoris causa. Our next awardee is Dr. Belfort A. Marcelo. To receive his PhD in Humanities major in Social Services and Community Development. A businessman, graduate of Bachelor degree in Computer Education at Universidad de Manila, Master in Public Management and Governance. Puro mga malalaking tao gumraduate dyan. Alam nyo ba ibig sabihin ng honoris causa? Oh, ayan oh. Yan yung mga kasabay kong gumraduate, matatanda na oh. Oh, ayan oh. Oh, ayan yung mga kasabay kong gumraduate, ayan oh. Ayan oh, ang dami namin oh. 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 Congratulations once again. Mga classmate ko, puro John Dana. Wala ka niyan makagago kasi wala ka namang gago ka lang naman eh. Ikaw yung weak Bengali. At yan po ang kalokohan ni Norman Enidoro kung saan ay scripted ang kanyang tinutulungan para masabi lang na tumulong siya. Mag-iingat po kayo mga OFW dahil kayo po ang target ni Norman Enidoro. Sasabihin niya sa inyo na libo-libong estudyante ang kanyang natulungan pero nagsuot lang pala ng uniform ang kanyang ipinagmamalaking estudyante. Hindi po madaling kitain ng pera sa ibang bansa. Pagod, puyat at pangungulila sa mahal sa buhay ang inyong isinasakripisyo para lang kumita ng malaki. Huwag niyo pong sayangin ang pera niyo sa isang huwad at manluloko na katulad ni Norman Enidoro. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.